Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Katarungan para sa anak ko. Ngit-ngit ito ng isang OFW. Tiniis na hindi makita ang bangkay ng anak na pinaslang ng sariling tiyuhin. Alamin sa Kilos Pronto. Okay, dito tayo sa ating pong crime desk. Patay pong isang lalaki ng barilin nito ng tiyuhin ng kanyang asawa sa San Jose del Monte, Bulacan. Maging ang nakababatang kapatid nito po'y nadamay rin po sa pamamaril. Ang suspect, tutol daw kasi ho sa pag-iibigan ng mga biktima at ng kanyang anak at pamangkin. Panurin po natin. Makita ko lang yan, patawarin ako ng Diyos, pero talagang lalapitan ko rin siya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto ko talaga, sir, mabigyan ng hustisya ang anak ko nangyari. Halos 2 dekadang nanilbihan sa bansang Cyprus ang 58 anyos na si Nora Cabreros, residente ng barangay sa Pampalay, San Jose del Monte, Bulacan. Ngunit isang balita ang gumimbal sa kanya. 2 sa mga anak niya na naiwan sa Pilipinas ang malubhang isinugo sa ospital dahil sa mga tama ng bala. A 26 ng Agosto taong 2005, habang nagiinuman sa kanilang tahanan ang panganay na anak ni Nora na si Eric Cabreros at ang nakababatang kapatid nito na si Carlson Cabreros. Isang malakas na kalampag sa gate ng bahay ang umagaw ng kanilang atensyon. Agad itong pinagbuksan ni Eric. Nasa labas pala ang tiyuhin ng kanyang asawa na si Lito Mendoza, residente rin na naturang barangay. Subalit, nang makalapit si Eric kay Lito, agad itong bumunot ng baril at pinaputukan sa dibdib ang walang kaalam-alam na si Eric. Ito ang mga tagpong nasaksihan ng pangunahing testigo sa kaso na itinago namin sa pangalang Nene. Si Nene ay ang asawa ni Eric at tiyuhin ang suspect na si Lito. Ayon kay Nene, narinig niya ang pagtatalo ng suspect na si Lito at ni Eric. Bali, umpisahan ko na lang po sa paglabas ko ng gate dahil naririnig ko na po yung nagsisigawan po yung tito ko at saka yung ex ko sa labas na hindi ko alam kung ano po yung nangyayari. Kaya lumabas ako, nagtatanong lang ako ano pong problema nila, bakit sila nag-aaway, nagsisigawan. Hindi nila ako pinapansin, kaya wala, hindi ko rin sila mapigilan, hindi ko alam kung ano nangyayari, so nakatingin na lang ako sa kanila. Matapos ngang matinding sagutan, dito na naglabas ng baril ang suspect at pinaputukan ang biktimang si Eric. Bigla na lang bumunot ng baril yung tiyuhin ko na tinutok sa ex ko na halos magdadalawang di pa lang ang agwat nilang dalawa. Hindi ko rin naman ine-expect na ipuputok niya yon kasi hindi ko rin naman naisip na gagawin niya yon at syempre pamangkin niya naman ako. Tapos ayun, nagulat na lang po ako na naawat namin siya, syempre inaawat namin na wag po yung ibaba mo yan, ganyan. Pero pinutok niya ng walang pag-aalinlangan, natutok nga sa ex ko, na tinamaan sa bandang dibdib. Sa pagkakataong ito, dito na pumagitna ang nakababatang kapatid ni Eric na si Carlson. Pilit na nakipambuno si Carlson sa suspect upang agawin ng baril. Subalit muli itong nakalabit at pumutok pa itaas. Ngunit ang pangatlo at huling putok ng baril tumama sa iba pa ng puso ni Carlson na agad itong ikinahina. Nung nabaril na po yung ex ko, syempre po napahiga na po yung ex ko. Kinalong ko na po na tumitirik-tirik na nga po yung mata.
Pinipilit niya pong dumilat. Habang yung kapatid naman po ng ex ko, si Carlson, syempre po nagulat din po sa nangyari. Nakipag-agawan po ng baril sa tiyuhin ko. Nasa pag-aagawan nila, pumutok po ng isang beses ulit yung baril na hindi naman po tumama, wala pong tinamaan. Yung pangatlong putok po, yung po tinamaan po ulit yung si Carlson. Na-hospital po yung si Carlson sa pangatlong bala na yun. Tinamaan siya sa bandang ilalim po ng puso. Matapos ang pamaril, agad tumakas at nagtago na ang suspect na si Lito. Nakarating ang balita kay Nora, halos pagsukluban siya ng langit at lupa sa sinapit ng kanyang mga anak. Si Eric hindi na umabot ng buhay sa ospital, samantalang si Carlson, kritikal at nag-aagaw buhay. Sumalit sa halip na umuwi at damaya ng pamilya niya, nagpatuloy sa pagtatrabaho si Nora upang makapagpadala ng pera para sa pagpapagamot ni Carlson at maging ang pagpapalibing ni Eric. Katapos, sumigaw ako ng sumigaw. Nag-iisa ako nun dun sa anukahin namin ng amo ko noon kasi umalis sila. Tapos tumawag ako ang tumawag. Ayun, nag-iiyak ako, nagsisigaw ako. Wala akong alam gawin kundi nagsisigaw ako. Hindi, at that time, hindi ako pwedeng umuwi. Hanggang sa makauwi ng Pilipinas si Nora, halos 5 taon ang nakalipas. Dito, abot langit daw ang kanyang paghihinagpis. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, pinagpatuloy niya ang laban para sa pagkamit ng hustisya sa kanyang mga anak. Nilalakad ko pa rin, nagtatanong-tanong ako, pupunta ako sa mga pulis, sa DILG. Pero alam ko, sa tamang panahon, mabibigyan rin ng hustisya ang ginawa niya sa anak ko, yan si Lito Mendoza. Formal na ngang naghain ng asunto si Nora laban sa suspect na si Lito Mendoza. At noong ika-6 na Nobyembre taong 2006, ibinaba na ang warrant of arrest kay Lito Mendoza sa kasong murder. Bagay na ikinatuwa ng pamilya ni Nora. Ngunit 11 taon na po ang nakalipas, maila pa rin ang hustisya sa kanila. Naging maayos na ang kalagayan ni Carlson at nagtatrabaho bilang isang OFW. Pero ang suspect na si Lito, tuluyan na nagtatago sa batas. Kung sino man po ang nakakakilala at nakakaalam sa kinaroroonan ni Lito Mendoza, maaaring ipagbigay alam ito sa San Jose del Monte PNP sa numero 044-691-2977 o makipag-ugnayan sa Kilos Pronto sa aming Facebook page. Okay, makakausap po natin ang staff ho ni Mayor Arthur Robes ng San Jose del Monte, Bulacan na si Cecil Villanueva. Ma'am Cecil, magandang gabi ho. Si Alex Santos po to sa Kilos Pronto. Live po tayo sa UNTV. Kasama ko po si Ben Tulfo. Hello, ma'am. Ma'am Cecil? Cecil? Yes po. Opo, magandang gabi ho. Kayo po ay staff ho ni Mayor po, no? Yes po. Opo. Ano pwede ho natin may tutulong ho dito sa pamilya ho ng dito pong napaslang po 2005 pa pala ho ito nangyari ho eh. Ano pwede ho natin may tutulong ho, ma'am? Ay, Cabreros, pamilya Cabreros, ay, pamilya Cabreros. sir, excuse me po. Ito po ba yung itinawag sa admin office kanina, sir? Opo. Ah, Kilos Pronto ho to, programang Kilos Pronto po. Sa UNTV. Sa UNTV po, ma'am. Opo. Oho, ano pwede ho? Meron ba ho sinabi si Mayor para mahuli itong suspect na si Lito Mendoza ay matagal na daw ho nagtatago? Anong pwede ho natin may tulong ho sa pamilya Cabreros ho? Kasi nga po, sir, nung tumawag po ang inyong office, sabi ko sa aming tanggapan, ayun nga po ang inyong problema ng, ng nag-claim po, Ang sa akin lang po, mas maganda po sanang personal pong pumunta sa aming opisina at kung nandun man po ang aming butihing mayor, madali po niyang makakasap. Sige. Okay. Sige po, ma'am. Maraming salamat po sa inyong panahon po sa Cecil, Kilos. Cecil, sandali lang. Opo, at Cecil, yes po, Cecil, at, sir, Cecil. Pwede pong Ay, pakikita Cecil, sandali. Okay. Okay, Cecil, sandali, Cecil. Sabihin mo sa mayor mo, baka sakaling makakatulong naman siya kasi tumawag na pala sa'yo. Papapundahin mo pa kasi sa opisina. Kaya nga tinatawagan kayo para agaran agad. Andiyan ka pa ba, Cecil? Lumayas. Yes po, sir. Nandiyan ka pa. Yes po, Sige, sir. ganito. Pakisabi na lang sa butihing mayor ninyo, anong matutulong doon sa sinasabing tinawag namin. Papupuntahin mo pa kami dyan. Bakit kami po... Opo. Hindi, sabihin mo sa mayor mo, anong matutulong? Magbibigay ba siya ng reward money? Magbibigay ba siya ng update? Sasabihin mo sa police? Pakisabi. Sir, ganito po, kasi ang
Wait lang po. Lahat po ng hindi proseso, hindi pa po namin nakikita. Ah, sige, ganito lang, Cecil. Cecil, Merry Christmas. Thank you. Larga. Walang kwentang kausap. Okay, siguro parating na lang siguro natin kay Mayor Arthur Robes. Oh. Mayor, baka meron kayo matulong dito ha, dahil po ang pamilya ni Pamilya Cabreros, matagal na ho nilang hinahanap itong suspect na si Lito Mendoza. Baka makatulong ho kayo. Paki-advise o sabihan ang inyo pong kapulisan na magtrabaho naman, hanapin itong suspect nito para mabigyan po hustisya ang pamilya nito. Pero ako, Lex, para mabilis lang yan, wala naman sigurong masama kung magbigay ng reward money si Oo Mayor kahit na konti. Kasi baka yan, mapalutang yung putok sa buong Yun. suspect. O kung buhay pa ba yan o tinamaran ng kulog at kidlat, baka nagunaw na bumuka yung lupa na natakpan. natakpan na siya. Ayun, tapos na, hindi ba? So, pag nagbigay ng reward money si Mayor, kung ikay Mayor, nakikinig ngayon sa amin, nakakahiya yung staff mo, mukhang eng-eng. Okay?